love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Jean. Dear Mags FM, ako lang ba yung nakakaramdam na kahit maraming nagsasabing gwapa ka, maganda ka, hindi tayo naniniwala? Kahit na compliment para siya sa akin, hindi ko iniisip kasi alam kong magiging mahangin ako kung dadalhin ko siya sa ulo ko. Sabi ng nanay ko, maganda naman ako. Sabi ng mga classmates ko, may iba naman akong ganda. Pero pagdating sa boyfriend ko, bigla akong naging pangit sa kanya. Iba sa pakiramdam yon. Yung sinabihan ka ng karelasyon mo for more than 5 years na kayo. Sasabihan ka ng boyfriend mong, napakapangit ko. Alam ko naman kung joke lang o hindi. Alam ko naman kung sarcastic siya o nagbibiro lang. Pero that time nung sinabi niyang yon, galit na galit siya. At sinigawan akong napakapangit ko daw. Sino daw akong mag-aastang maganda? Isipin mo yon, 5 years na kami. Alam mo ba kung anong dahilan kung bakit galit na galit siya sa akin? Dahil sa nangorek lang ako ng grammar niya. Sabi ko, correction lang naman yun. Ako nga kinokorek kong sarili ko. Parang wala lang. Parang hindi pa siya nasanay sa akin for more than 5 years. Mabuti nga yung makorek siya para hindi siya pagtawanan sa ibang tao. Pero iba ang take niya noon, Jean. Maayos naman ang pangorek ko sa kanya. And-explain ko din naman. Ang mahirap pa noon, ni hindi siya nag-sorry, mas nagalit siya. OA raw ako. Kaya sa sobrang galit niya, sinabihan niya akong akala ko daw kung sino kong maganda. Sabi ko sa kanya, bakit? Ang maganda lang ba ang pwedeng mangoreksyon? Kung pangit pala, walang karapatang mangoreksyon. Sabi ko, o sige, hindi na ako kukuha ng pictures ko. Hindi na rin ako magpo-post sa Facebook ko ng pictures ko. Hindi na rin ako magpapa-picture sa'yo kasabay ka. Kasi pangit pala ako. Sabi na naman niya, sobrang OA ko na raw. Para yun lang. Sinala mo, simple lang para sa iba. To the point na hindi na ako makakatulog, hindi na ako nakatulog sa kakaisip kung bakit ganun na lang siya kung magalit. Red flag ba yun? Habang siyang mahimbing na mahimbing ang tulog, ako naman halos gusto ko nang umiyak. Maliit na bagay para sa kanya, pero sa iilan, na katulad ko, grabe yung insecurities ko ngayon. Hindi ko na rin naman in-expect na ganito ko siya mararamdaman. Ganon na lang ang pag-take at epekto ng pagsigaw niya sa akin na napakapangit ko. Alam niya kasi kung saan ako titirahin, yung self-esteem ko. Kapag nasira yun, alam niya na apektado ako. Alam niya na pag sinabihan ako ng ganyan, hindi ko man ipinapahalata pero alam niyang naaapektuhan ako. Mas kilala niya ako eh. Pero sinasabi ko sa sarili ko hindi naman ako OA. Parang napaka-childish naman niya. Natawagin akong pangit just because kinorek ko siya. Kaya naman, naging tahimik ako for how many days? Ayokong i-meet yung head-on, yung isang bagay na alam kong kakagalit ko for something so petty. Pero dahil doon, mas nakilala ko ang sarili ko. And that made it easier to deal with other people for me. Nakakaintindi na rin naman kasi ako in some sense.
ang marinig mula sa boyfriend mo nang napakatagal na hindi man lang siya mabiro at pagsasalitaan ka ng hindi maganda. Parang napapaisip tuloy ako. Parang ayoko na. Kasalanan ko rin kasi na soft-hearted ako since ayoko talagang natutulog ng masama ang loob o may kaaway. Kaya lagi akong, kahit siya ang may mali, ako yung nauuna. Tumatawag, nagsasorry, nagchat-chat. Inaamo siya. Kahit hindi na pwede, kahit na sobra na. Sa ngayon, gusto kong hindi ko muna siya kakausapin. Pagod na rin kasi ako because he's the kind of guy na avoidant type ba. Yung iiwasan ka, hindi ka kikibuin. More than 5 years na kami pero grabe kung mag-silent treatment. Parang ikaw pang makukonsensya. Kaya ang labas, sa huli, ako pa rin ang hihingi ng tawad sa kanya. Diba pag ang iba naman, kokoreksyonan mo lang, tatawanan ka naman. O sasabihin niya, ay salamat sa pag-correct sa akin. Dapat ganun, diba? Napaka-insecure niya siguro dahil kinorek ko siya. Kaya ako ang binabaliktad niya. Titirahin ang self-esteem ko at sasabihang pangit ako. Kaya ako naman siya kinokorek kasi madalas ganun yung biro ko naman sa kanya. Bonding na namin yun, tapos gaya ng iba, tawanan lang naman din. I even told him na, naku, naiinis na nga ako dahil sarili ko. Kinokorek ko na din. But I don't know what's up to him. Pahirapan pang mag-apologize sa kanya. Nagsulat na ako ng mahabang message, nag-chat na ako at lahat, bla bla bla. Tapos hindi na rin naman niya binabasa. Tapos sinasabi niya sa akin, hindi ka man lang magsasorry. Diba ang hirap? Ang hirap ng ganong lalaki. Parang ang tagal na akong nagtitiis, pero ngayon ko lang na-realize na napaka-martir ko na pala. Although inisip ko naman na baka bad trip siya, baka masakit ulo niya that time, or baka nagkapatong-patong lang problema niya. Kaya siguro hindi sinasadya, sumabog na lang siya. Inintindi ko, sinubukan kong intindihin. Kaya nga nag-sorry ako. Sinabi ko nga sa kanya, sige na, OA na ako. Next time, hindi na ako mangongoreksyon sa'yo. Pero wala pa rin Hindi niya pa rin ako kinikabo, hindi niya nire-replyan ang mga chat ko. Anong gagawin ko, Chin? Dapat bang hiwalayan ko na ang boyfriend ko? Oo, mahal ko siya, pero parang nare-realize ko na kung ganun na lang naman, parang hindi na ako magiging masaya sa piling niya. Sa tingin niyo, mahal ba ako ng boyfriend ko? Gayong sinasabi niyang pangit ako. Ba't niya pa ako niligawan? Sana'y mapayuhan niyo ako. And I would appreciate all your advices. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbabasa. First time ko pong magsulat. Ang inyong kamaks, Siri. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini.
Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mags FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mags FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mags FM with DJ Chini.